Okay mga ka-trigger, ano man ang oras dyan, sana tayo nasa mabuting kalagayan. At bago ako bumati sa inyo ay gusto ko lang munang basahin ang kahilingan ni Saifullah Husadan. Ang sabi niya, CC75 naman maestro ang i-cover mo. Okay, so ayan, at buti naman at meron tayo ditong CC75 SP-01. Okay. So bago natin yan bigyan ng pansin ay gusto ko lang kayong munang pasalamatan sa ating lalo tigit sa mga bago nating subscribers. Please support po yung ating YouTube channel sa pag-share at pagla-like at para mas lalo pa tayong dumami. At ako ay nagpapasalamat na tayo ay umabot na sa 44,000 na mahigit na. At dahil yan sa inyong pag-share. At maraming salamat lalo tigito sa mga hindi nag-skip ng ads sapagkat kayo ay nakakatulong sa ating adikain na tayo ay meron tayong mga beneficiaries na 6 na estudyante na anak ng mga single parents kung saan yung ating kinikita sa YouTube ay para sa kanila, mga pambaon at pambili ng kanilang mga school supplies. Kaya maraming salamat din sa mga nagpadala dito sa ating GCash number. Wag po ninyong tawagan yung aking anak na yan dahil yan ay tresurera ko. Maraming salamat po sa inyo dahil ang inyong mga pinadala ay nakatulong sa pangbaon ng mga bata. At maraming salamat lalo tigit do sa nagpalipad o nagpadala sa ating premiere videos sa pangunguna ni Nuli Peace America ng Virginia, USA at Jubel Platon, Boy Umay ng Riyadh, Saudi Arabia. Okay, ang inyong mga pinadala ay malaking tulong para sa malaking tulong doon sa mga binili nating mga school supplies ng mga bata. Ayan, at sana marami pang tumulong at pagpalaing kayo ng Panginoon. Okay, at sa kahilingan ni Saifullah Husadan. Okay, bago yan, pasasalamatan ko lamang si Rug Ferns at si Ramon Milka. Ang sabi niya, wag mo na patulan yan, sir. Sayang lang oras mo dyan. Mas marami kami naniniwala sa iyo. Yan, dyan tumataba yung puso ko. Dahil may mga may mga critics, may mga nang baba sa atin, pero ako ay malaki ang natutunan sa inyo at pinatibay ninyo yung aking paniniwala na you cannot please everybody. Okay, kahit ano ang gawin natin na kabutihan, meron at meron talagang hanap sa atin ng kamalian. Walang taong perpekto. At para sa inyo, okay lang, i-bash ninyo ako, i-comment ninyo ako ng negative at yan ay karapatan ninyo, pero ang pinaniniwalaan ko ay mga kamukha ni Ragpins at ni Ramon Milka. Okay, maraming salamat sa inyo. At ano man ang sabihin ninyo sa akin ay hindi ko na papansinin yan dahil nakakasagabal sa ating parang kung papansinin natin yung mga nakaharang sa ating daan, hindi tayo makakapunta dun sa ating pupuntahan na kung saan ang adikain ko talaga ay maturuan yung ating mga kababayan na nakakaroon ng problema sa kanilang mga baril, mga minor, mga basic na pwede namang i-DIY. Napakahirap naman talagang humanap ng gunsmith sa Pilipinas. Kukunti lang ang gunsmith sa atin sa Pilipinas dahil napakahirap din naman kumuha ng permit. Okay, so ayan, at ngayon naman ang katanungan, ang gusto naman ni Saifullah Husadan ay CC naman ay cover natin. Okay, pagdating naman sa CC, unang-unang bibigyan ninyo ng pansin dito ay itong saglit lang hindi ka pala ako nakakuha ng yan. Unang-una ninyo titingnan dito ay yung kanyang recoil spring
guide rod. Okay, yung recoil spring guide rod ang unang-una ninyong titingnan dito. Buksan ko na rin itong isa para ano. Yan, tingnan naman natin kung may bala, wala naman. Okay, buksan muna natin ito. Para makita natin ang maliwanag. Ito ay CC na 45 at meron din tayo na CC na 1911. Okay. Ang unang-una natin titingnan dito ay itong shock valve, kamukha nito. Ito. Kung yan ay sira na, kamukha nito, sira na. Pag yan ay nasira, ang unang-unang maapektuhan ninyo dyan ay yung kanyang slide stop. Dahil yung slide stop nito ang nagko-control dito sa kanyang barrel. Yan, nakasuot kasi yung slide stop niya dito. So pag wala na yung shock valve niya, malakas na ang ano nito, salpakan nito dito. So ano ang mangyayari diyan? Ang mangyayari diyan ay mapuputol yung pin niya, napuputol yan. Napuputol. So yung shock valve ang number 1 diyan na inyong ano. So kinakailangan meron kayong reserba nito. Meron kayong reserba. Para kung maputol man yan, madali kayo makapagpalit. Pero yan ay nagagawa naman ng paraan. Kamukha nito. Yan o. Ang ginagawa ko na dyan, dahil nga madalas kaming maputulan sa dami ng customer. Dahil ito ang madalas masira sa amin eh. Ito ay kamukha nito. Ito. Yan. Ay ginawa ko ng lampasan. Yan, nakatanim na. Tapos ay may pinamalit dito. Nakabutas yan. Pero ito ay barina ito. Ito ay yung mga barina na di ba yung mga barina sa gitna. Ito, kamukha nito. Ito ay kadugtong ito ng barina. Di ba ang barina ay may puno? Ay yung bandang dulo lamang niya may plot. Ito yung kapitan ng ano. Yan ang ginagawa ko. Kasi hindi naman po pwede dito yung mga malalambot na bakal. Kaya kailangan dito sintigas ng barina. Yan ang ginagawa ko. At yung iba naman ginagawang ganyan, no, may maliit na ano doon, pero mahirap mag-thread eh. Kaya ginagawa ko na lang, nilalagyan ko na lang dito ng sabat na pin. Okay? Bubutasan ko yung tapat na yon. Pero pinapakapal ito, pinapakapal ng konti, dodoble ng kapal. So tapos ganyan ang gagawin. So yan talaga ang iingatan ninyo sa ano, yung inyong yung shock valve. Kasi ang mangyayari naman yan, kamukha nito sa mga 45, ay ito naman ang naano sa kanya, oh, na natigpal naman to, nawala na yung barrel. So pag yan ay ma-repair man yan, hindi na rin yan kasintibay ng original, tandaan ninyo. Mari-repair yan, pero hindi kasintibay ng original. Iba pa rin yung original na welding. Ito rin, oh. Ito, welding na to eh. Ayan, oh. May welding na. Yan ang ingatan ninyo. Kaya, ang shock valve, lagi kayong may reserba na shock valve. Okay? Buffer, shock buffer. Para laging protektado ito. So, yan ang kadalasang nasisira dyan. At ang isa pa, kaya tinuturo ko sa inyo yung tamang, ito, marami tayong buzzer dito pagdating sa pagdating sa dry firing eh. Ito ang nangyayari, nababasag yung yung pagda-dry fire. Kaya panoorin ninyo yung tamang pagda-dry fire. Hindi ko na ituturo sa inyo. Okay? Ito pa yung isa, oh. Ayan, oh, yung mga sinasabing hindi nasisira ang itong mga skeleton na ganito, hindi nababasag. Ay, nababasag yan, oh. Ito, basag na to eh. Oh, yan. Yan ang mangyari ito sa CC75 yan, oh. Yan. So, ito, repair na din ito. So, yan ang mga yung pagda-dry fire. Mag-ingat, ingatan ninyo yung pagda-dry fire. Kaya, yung iba, akala yung dry fire, basta-basta lang eh. Makakasira yun.
At saka ang isa pa, kung wala kayong, pag kayo nagda-dry fire, tandaan niyo kahit sa anong pistol, kahit sa anong baril, ay maglagay kayo ng dummy bullet para yung inyong firing pin ay may stopper. Kasi pag walang stopper yan ay umaabante yan ng sobrang haba. Lumalabas yan ng kaganyan. So, ang mangyayari dyan, madami na akong putol na firing pin dito eh. Ang nangyayari dyan, mapuputol yung firing pin. Kaya mas maganda rin, kung kayo ay mga shooter, at kayo ay makakabili naman namang reserbang firing pin, ayan, firing pin. At ang isa pa, lilinisan din ninyo ito paminsan-minsan. Kasi napupuno ito ng carbon. Pag ito ay napuno na ng carbon yan, at hindi ninyo nilinis yung butas na yan, yung butas na yan, inaano ko ng Johnson Badge yan, nililinis ko yan, sinisiritan ko ng WD-40 yan, o kaya degreaser, o kaya degreaser, o di kaya yung carburetor cleaner para yung mga carbon dyan sa loob. Dapat malinis na malinis yan. Mantakin mo, kada putok yan, ang firing pin yan na walang, kung ilang bala ang ipinutok mo dyan, yun din yung trabaho ng firing pin. Plus yung dry fire mo pa. So, yan ang mga nasira dyan. At ang isa pa, tatanggalin din ninyong pamisan-misan yung inyong extractor. Kasi yung extractor na napupuno din ng carbon yan. So, pag yan ay napuno ng carbon, ang extractor ninyo, matatanggal yung yung dito, yung nakaganon, yung kumakawit sa basyo. Sa basyo. Ito. Kaya ang mangyayari niyan, kakaproblema ka, hindi na niya madadala yung basyo palabas. O yung bala palabas, hindi na niya madadala. Kasi nga, wala na yung kanyang dito. Yun. Lilinisin din ninyo ito paminsan-misan. Madali lang naman tanggalin yan, no? Yung pin lang dito na maliit, kinakailangan lang. Kaya may maliit na may maliit kayo na ganito. Pin puncher. Okay? May maliit para matanggal ninyo. Hindi naman pag kayo siguro ay nakaka 5,000 na bala na o 2,000 na bala na. Hindi naman yan. Hindi naman malimit yan. Ang firing pin siguro pag kayo ay nakaka 1,000 na. Linisin na ninyo yung loob para hindi na tumigas yung halimbawa naka 1,000 plus kayo, 1,005 na yun, linisin na ninyo yung loob. Madali lang naman tanggalin yung yan, yung pin lang niyan. At ingatan din lang para ma-check pati ninyo yung spring kung putol na. Ito, napuputol kasi yung firing pin spring eh. Yan, kamukha nito. Kasi yan, hindi ninyo alam yan, nasa loob, putol na pala. Kaya paminsan-minsan, tinatanggal ninyo yan kung libo-libo na inyong naiputok. Nalinis at na-check yung spring. Ayan ang mga maintenance ng mga baril, hindi yung lilinisin lang ninyo yung mga panlabas. Chine-check yan. Gayon din yung nito, yung spring ng extractor. Ayan, yung spring ng extractor. Para ma-check din ninyo kung yan. Lilinisin ninyo to. At saka yung extractor, lilinisin ninyo. Okay, at para rin makita ninyo yung spring, may spring din dito yan. Ito. May spring din dito yan, oh. Dito nakalagay itong sa safety pin block ito. Dito yan nakalagay, oh. Yan. Diyan yan nakalagay sa butas na yan. So, paminsan-minsan, kung nasa 2,000 na, ang inyong naiputok, linis na rin yung loob na yan para mapanatili natin yung tinatawag natin na maintenance. May maintenance din yan. At saka yung na yan, ito, lagi ninyo lilinisin itong parte na ito. Kasi dyan sumasalpak yung para hindi magkamero ng carbon deposit dito. Okay, so matotal, matibay ito. Dahil solid na bakal ito. Tsaka matibay ang bakal ng sisay. Matibay ang bakal nito. So, yan ang sa slide. At sa receiver naman, ayan, ang kalimitang napuputol din dito sa receiver, ito yung return spring, ito yung nakalagay dito. Itong return spring ng ng trigger. Ito kaya minsan
minsan pag kinalabit ninyo, hindi na bumabalik. Hindi na bumabalik yung ano. Yan. Yan ang sa ano, ito lang ang sa receiver, o nga, sa receiver, ito lamang ang napuputol dito at saka itong slide stop to. Yan ang napuputol. Minsan kasi napuputol din itong slide stop dito. Napuputol din. Pero nadudugtong naman yan. Okay, so yan ang mga tips ko sa inyo kung ano yung mga dapat ninyong pag-ingatan sa inyong mga baril. Suma total itong yung parts dito, matibay ito. Itong assembly na to, matibay ito. Mag-ingat lang kayo kung magtatanggal kayo nito dahil pagdating dito sa safety, meron itong may maliit na spring ito dito at saka maliit na lock. Pag hindi kayo sanay magtanggal nito, wag ninyo, kung hindi kayo sanay magtanggal nito, wag na ninyo itong tangkay na tanggalin at dahil baka yung meron ito kasi sa gilid na maliit na pisa dito na naglalak dito sa dito sa lever. Okay? Yun, may pisa yan dyan. Kaya mag-ingat kayo. At kung kayo magtatanggal niyan, ay kung maaari, may camera nakatutok. Tutukan ninyo ng cellphone para alam ninyo ang position. Okay, so itong release button, matibay ito. Na release button ng magazine, matibay yan. Minsan tatanggalin din ninyo yung grip kasi nagpapawis yung loob niyan. Doon nag-umpisa ang kalawang niya sa loob ng grip. Minsan pumapasok yung pawis natin diyan Pag matagal tayo nagamit, din natin alam, pinupunasan lang natin. Pero yung pawis natin nandoon sa loob ng grip, doon yan nag-umpisa magkalawang. So paminsan-minsan din tatanggalin din ninyo ito pag kayo naglinis. Pero dahil rubber ang rubber ang guma nito, o kung kahoy man, kung maglilinis kayo ng gaas o anumang chemical, tanggalin na ninyo itong grip na to para hindi maapektuhan ng chemical. So ayun lang. At ang isa pa, itong may spring ito dito. Yung return spring ito ng slide stop. Napuputol din yan pero napakadaling gawin din yan. Itong spring na ito nandito. Pag yan ay nawala itong spring na ito, yung inyong return, yung slide stop hindi na mag-o-open. O di kaya pagka pumuputok yan, minsan nag-o-open ng kusa. Kasi nga walang pumipigil dito. Walang pumipigil dito para ito ay bumalik sa posisyon ito. Ang spring niyan ay madali lang. Hindi ako nakapaglabas Madali, ganito lang yung parang ganito lang yung spring niya Parang ganito lang yun. Pero maiksi lang yun dito. Okay, yun. So yan lang ang nakikita ko na at ang suma total din yan. Kung gusto talaga ninyong kada gamit ninyo ng baril, ilan man ang inyong pinutok. Kung kaunti lang inyong pinutok, at least iswab lang ninyo. Kahit punasan lang ninyo yan, tanggalin lang ninyo yung tawag dyan ay agiw lang Hindi naman talaga yung carbon deposit pa, agiw lang yun. At para malangisan ninyo ng bago. Huwag ninyong itago, lalo kung matagalan na ipinutok ninyo, tapos itinago ninyo ng matagal. Dapat kung itatago na niya medyo ilang buwan, ay bagong linis. Kahit iswap lang, cotton buds lang ninyo yung mga singit-singit na yan, tapos langisan ninyo ng bago, ganon din ito. Ito, sprayan ninyo ng cleaner, WD-40, ano man ang panlinis ninyo, tapos yun, yung anuhin lang ninyo ng tissue, balutin lang ninyo ng tissue, para matuyo siya. At ito, papatakan ninyo ito ng langis. Itong loob na to, papatakan ninyo ng mga 2 hanggang 3 patak na langis. Okay? Ngayon, pag tinanggal ninyo itong grip na to, wala namang masyadong dyan. Dito sa grip na to, wala kayong masyadong makikita dyan, kundi yung makikita lang ninyo dyan ay yung kanyang spring. Tanggalin natin ito isa. Madali lang naman tanggalin ang grip niya. Isang tornilyo lang dito, magkabila, tig-isa.
Yan. Titingnan din ninyo ito. Baka kinakalawang na. Ha? Yung spring na yan, pwedeng brasan ninyo yan. Paminsan-minsan. Babrasin ninyo yan. Pasukan ninyo ng maliit na brush. Okay? So, medyo kung hindi kayo sanay magtanggal ng spring yan, itong pin lang na to. Ang pagtatanggal niyan. May pin yan dyan. At pwede na yung sprayan lang ninyo ng cleaner. Sprayan lang ninyo ng cleaner at saka tuyuin ninyo ng siksikan ninyo ng tissue para sipsipin yung cleaner, kung ano man yung ano dyan. Tapos langis-langisan lang ninyo ng konti din. Para protection na rin yun sa kalawang. Ayan lang ang mga madali nang naman itong sisi dahil ang bakal nito ay matibay. At saka ang pintura nito ay Cerakote, matibay ito. Hindi man ito reblo. Matibay ito, diba? Kahit luma na, kahit 15 years na. Ay bugbog pa ito sa gamit dito sa amin. Araw-araw na nililinis, araw-araw ginagamit. Pinakamahina sa isang araw, 21 na bala. At 100 na bala. Okay, so ayan at yun lang ang masasabi ko sa sisi. At babasahin ko lang yung ating community spotlight. Ito na yung ating bagong community spotlight. Weekly highlights of your most engaged audience members including your top commenters. Okay, shout out kay Indy Sinoy Peace America. May 52 ang yung engagement. Si May _George Graphic, 90 ang yung engagement. Shout out din kay Amboy Lianis, 47 ang yung engagement. Shout out din kay Nueva Prepare, 3 ang yung engagement. At shout out kay Angel, 48 ang engagement. Okay, hanggang sa muli. God bless us. Thank you very much.